Gaano nakalayo ang iyong proyekto sa network segmentation? Mayroon ka bang threshold alerts upang ipakita na ang laki ng mga DNS request o response ay karaniwang nasa isang tiyak na sukat, ngunit ngayon ay mas malaki o mas marami na ang mga ito? Kasama ba sa iyong kasalukuyang alerting ang mga patakarang tukuyin ang tunneling sa loob ng ibang protocol? Maligayang pagdating sa Nest Radio News Review Episode 1. Kaya, ano ang gagawin ko ngayon? Gusto kong gawin ang mga bagay ng medyo kakaiba sa podcast na ito. Madalas, ang InfoSec reporting ay nagbibigay diin sa sino ang nasa likod ng isang insidente sa cybersecurity, tinutukoy ang isang grupo o bansa. Mas gusto kong mag-focus sa so what? Ano ang ibig sabihin nito para sa akin? At ano ang maaari kong gawin tungkol dito? Ano ang epekto ng kwentong ito sa akin, ang tagapakinig? At anong klaseng audience ba talaga ang pinatutungkulan ng kwentong ito? Ito ba ay para sa isang individual na mambabasa? O para sa mga empleyado sa isang organisasyon na may centrally managed systems? O ito ba ay para sa mga security teams? O ang layuning audience ba ay mga executive readers? O ito ba ay para sa mga kawani ng gobyerno at mga gumagawa ng polisiya? Sa unang episode na ito, tatalakayin ko ang dalawang kwento mula sa nakaraang ilang linggo. Para sa bawat kwento, maglalapat ako ng relevancy score upang matukoy kung aling audience ito pinakamay kinalaman. At pagkatapos ay sasagutin ang tanong, so what can I do about this? Ang unang kwento ay mula sa Nisos, isang kumpanyang nakatuon sa Human Risk Intelligence. At tungkol ito sa insider threats. Tinalakay nito kung paano ang insider threats ay naging isang alalahanin para sa mga negosyo dahil maaari itong kabilangan ng mga empleyado, contractors, o iba pang may access sa sensitibong impormasyon na inaabuso ang kanilang posisyon. Ang insider threats ay maaaring aksidente o sinasadya, at sa parehong kaso, ang pinsala ay maaaring magkaroon ng tunay na epekto sa totoong mundo. Ayon sa isang pag-aaral ng PricewaterhouseCoopers, IRIS, ipinakita na halos 60% ng mga kaso ng pandaraya ay may kinalaman sa mga insider o kombinasyon ng insider at outsider, na nagpapakita na ang panganib sa seguridad ay hindi lamang mula sa mga hacker sa labas, kundi mula rin sa mga taong nasa loob na ng organisasyon. Napansin ng Nisos ang pagtaas ng aktibidad ng insider threat mula noong 2019, kung saan ang mga insider ng kumpanya ay nire-recruit sa iba't ibang platform, mula sa mga social media site hanggang sa mga encrypted messaging apps at maging sa mga forum sa dark web. Inilarawan ng Nisos kung paano ang mga platform na ito ay nagsisilbing digital marketplaces. Ang mga taong naisaktan ng mga kumpanya ay maaaring pumunta roon upang humanap ng mga insider na handang magbenta ng impormasyon o gumawa ng iligal na gawain. Isang karaniwang taktika ay ang paggamit ng mga messaging apps tulad ng Telegram upang hayagang mag-recruit ng mga insider. Ang ilang mga ad sa mga platform na ito ay nakatuon sa partikular na mga kumpanya tulad ng Amazon na nag-aalok ng malaking bayad para sa access sa mga internal systems. Ang iba naman ay nakatuon sa mga industriya tulad ng telecommunications na nangangako ng gantimpalang pinansyal para sa kooperasyon ng insider. Isa pang nakakabahalang aktibidad ay may kinalaman sa mga peking refund. Ang mga insider sa retail o e-commerce companies ay nag-aalok na magproseso ng mga peking refund kapalit ng pera. Ang mga insider na ito ay nagpo-post ng detalye tungkol sa kanilang serbisyo, kung magkano ang singil nila at ano ang kaya nilang gawin. Ngayon, sa tanong, sino ang audience ng artikulong ito? Kung titingnan natin ang artikulong ito gamit ang lente ng relevancy o mga salik na tumutukoy sa kaugnayan, maaari natin itong i-plot sa isang 5x5 matrix, kung saan sa x-axis ay may mga uri ng mambabasa, individual reader, mga empleyado sa organisasyon na may centrally managed systems, security teams, executives, at mga kawani ng gobyerno at pulisya. At sa y-axis naman ang mga salik ng kaugnayan, tulad ng applicability to the audience, actionability o malinaw na mensaheng maaaring gawin, impact at severity, compliance o regulatory dimension, at contextual insight. Pagkatapos ng scoring, makikita natin na ang kwentong ito ay pinakamay kinalaman sa mga Chief Information Security Officers o CISOs, ngunit may kaugnayan din ito sa key security teams. Kaya ano ang maaari mong gawin?
Kung ikaw ay isang CISO, makabubuting lapitan ang hamon ng insider threat mula sa iba't ibang anggulo. Tawagin natin itong detection, prevention, at deterrence. Una, kung sa tingin mo ay may panganib na kayo ay may potential insider threat problem, marahil dahil sa sektor ng industriya na kinabibilangan mo, o dahil sa serye ng mga alertong tila walang koneksyon na iniulat ng iyong security team. Ngunit sa iyong karanasan ay karapat-dapat imbestigahan, kung gayon ang pinakakagyat na hakbang ay hanapin ang sugat at subukang itigil ang pagdurugo. Ibig sabihin ay detection, kasunod agad ng response. May mga tool ka ba na handa para makita ang kakaibang kilos sa data, hindi pangkaraniwang login patterns, pakikialam sa security tools, o hindi otorisadong paggamit ng removable media? At pagkatapos ay kakayahang umaksyon sa mga alertong iyon? May ilang magagandang produkto na makakatulong gamit ang behavioral analytics, monitoring ng peripherals, at file activity analysis upang matukoy ang mga paglihis sa normal na gawin ng isang individual. Maganda ang offering ng Exabeam sa larangang ito, pati na rin ang ibang vendors. Karaniwang kailangan ng fine-tuning ang mga produktong ito, kung hindi, maaaring bumaha ng mga false positive alerts. At alam mo na ang maling pag-akusa na ang isang aktibidad ay malisyoso, ay maaaring makasama sa moral ng mga empleyado. Lagpas sa agarang hakbang, anong mga kontrol ang mayroon ka na ngayon o maaaring ipatupad upang hadlangan ang posibleng insider threat? Halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapakita na ang mga kahihinatnan ng ganitong aksyon ay napakamahal at ipaalam ito sa mga empleyado. Pamilyar ba ang iyong mga empleyado sa mga patakaran ng inyong organisasyon? May framework ba sila kung saan sila maaaring maging produktibo, ligtas, at umunlad? Kung ikaw ay kasapi ng security team, maaari mong suriin ang kwentong ito mula sa perspektibo ng iyong kasalukuyang kakayahan at mga tool, at ihambing ito sa isang target state sa hinaharap. Ang iyong kasalukuyang tooling ba ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang matukoy at pigilan ang ilang antas ng insider threat? Kung may nagbebenta ng access sa inyong internal network, matutukoy ba ito ng kasalukuyan mong mga tool? Kaya mo bang mag-monitor at mag-alert sa hindi inaasahang o sabay-sabay na logins mula sa kakaibang i-address? Kung may inaabuso sa isang internal system, halimbawa payroll o billing, mahuhuli ba ito ng kasalukuyan mong alerting system? Kaya, ngayon, kung may mga pagkukulang ka ng natukoy sa iyong capability o tooling, maaari kang gumawa ng maikling analysis, isama ang approximate pricing, dagdagan ng iba pang halimbawa ng insider threats, at iharap kapwa ang problema at solusyon sa iyong CISO. Siguraduhin mong isama sa iyong analysis kung kakayanin ba ng kasalukuyang team ang dagdag na workload o kung kailangan ng dagdag na tao upang mabigyan ng CISO ang pinakakumpletong larawan sa kanyang pagdedesisyon. Ang pangalawang kwento ay isang mahabang babasahin at mula kina Cyril Franois, Jaya Yuchan, Salim Bitam, at Daniel Stepanik ng Elastic Security Labs. Tinalakay nila ang pagkakatuklas ng isang bagong pamilya ng malware na dati hindi pa kilala at ginagamit ang Microsoft Outlook bilang communication channel gamit ang Microsoft Graph UI. Natuklasan ng Elastic Security Team ang isang malware component na kumukuha ng shellcode mula sa panlabas na infrastructure at isa pang component na nagsisilbing implant na nagbibigay daan sa karagdagang access para sa mga attacker. Ang shellcode downloader ay isang maliit na Windows executable, 206 kilobytes lang ang laki. Kumokonekta ito sa mga domain na ginawang kamukha ng kilalang vendors, ngunit maling baybay. Partikular na ang iCheckpoint.com na ginawang kahawig ng Checkpoint.com. Fortinet.com na ginawang kahawig ng Fortinet.com. At Yellsphere.com na ginawang kahawig ng VMware. Natagpuan ng team ang parehong Windows at Linux na bersyon ng implant na gumagamit ng iba't ibang paraan ng proxying ng data sa command and control server, partikular na VA at Lazy Listeners, isang named pipe client. Pero pati DE, reverse VA, ALI, GC binding sa isang port, reverse TC, INS, at Outlook gamit ang REST API at gamit ang Graph UI. Gumagamit din ang implant ng anti-forensics technique at neo-overwrite ang sarili nitong files ng puro zero bago ito burahin upang pahirapan ang recovery. Tumatakbo rin ang malware gamit ang PowerShell, pero hindi nito tinatawag ang PowerShell X, kundi gumagamit ng PowerPick, isang offensive security tool. Kaya, sino ang pinakamay kinalaman sa artikulong ito? Gamit ang 5x5 Relevancy Matrix na tinatawag kong VAFAS Relevancy Matrix o EL, makikita natin na ang artikulong ito ay pangunahing may kaugnayan sa security teams.
Pangalawa, may kaugnayan din ito sa CISOs dahil ayon sa Elastic Security Team, sa antas ng kasopistikaduhan ng malware components at sa katotohanang hindi pa ito naiulat dati, mukhang ang layunin ng kampanya ay espia. Kaya, ano ang maaaring gawin ng isang security team bukod sa pagtingin sa IOCs at pagtakbo ng mga query sa kanilang SIEM? Una, binigyang diin ng artikulo ang ilang mga teknik bukod sa paggamit ng Microsoft Graph EA na masasabi mong isang malikhaing approach. Maaari mong suriin ang mga teknik na ito at a-threat model ang attacker sa iyong network. Tanungin ang sarili, kaya ba ng iyong kasalukuyang detection rules at log collection na matukoy ang attacker na ito base sa alam mong paraan ng operasyon niya? Kamusta na ang network segmentation project mo? Tinalakay sa artikulo kung paano nakikipagkomunika ang malware gamit ang VC at YC, INS, YELI at iba pa. Matutukoy at mahaharang ba ito ng iyong network segmentation? May threshold alerts ba kayo upang ipakita halimbawa na ang laki ng requests o responses ay karaniwang nasa isang sukat, ngunit simula nitong petsa, mas malaki na ito? O mas marami na sila? Saklaw ba ng iyong alerting ang mga patakarang nakatutok sa tunneling sa loob ng ibang protocol? Ang teknolohiya ba ng iyong network monitoring ay nakasetup para mag-inspect ng traffic at matukoy ang nilalaman ng malisyosong UNS packets? Kung ikaw ang CISO, malamang ay madalas mong kailangang ipaliwanag kung bakit kailangang dagdagan pa ang security budget kahit na maraming investment na ang nauna. Karaniwang sinasabi na ang seguridad ay isang cost center. Hindi ito bumubuo ng kita. Bakit kailangang patuloy na palakihin ang budget? Ang mga artikulo tulad nito ay maaaring magsilbing konkretong halimbawa ng mga banta na nilalabanan ng security investment. O kaya'y upang ipakita kung paanong umuunlad ang mga attacker. At na habang mas mahusay na pinupondohan ng isang organisasyon ang security program nito, mas handa ang mga tagapagtanggol nito upang maprotektahan ito ng sapat. Iyon ang episode 1. Ako si Vafa Dario Izadinya. Sana ay nagustuhan mo ang pakikinig sa episode na ito, gaya ng pagkatuwa ko sa paghahanda nito. Ang Nest Radio ay isang inisyatibo na gumagamit ng AI-generated voice upang magbahagi ng mga kwento at diskusyon tungkol sa cybersecurity sa anyong pasalita sa mga tagapakinig sa iba't ibang wika. Kung may mga mungkahi ka para sa mga kwentong nais mong talakayin o mga tanong na gustong palalimin, magpadala lamang ng mensahe sa Nest Radio Net. Kung nagustuhan mo ang content na ito, ikwento mo sa mga kaibigan mo. At tandaan, manatiling mausisa